Mga fans ng Alas Pilipinas, umalma sa isang bashers na nagsabing hanggang bronze medal lang kayo. Huwag na kayo managinip ng kung ano, 15k lang naman ang sahod nyo, tama na yung pang bronze. And bago natin yan pag-usapan mga kaibigan, palike and subscribe po muna and pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Sa naging laban nga po kagabi ng Alas Pilipinas kontra sa koponan ng Kazakhstan, ay ano nga ba ang dahilan kaya natalo ang ating national team? Well mga kaibigan, very obvious naman at nakita natin ang diferensya sa experience nga po na paglaro ng koponan ng Kazakhstan na sanay na sa mga international game kung ikukumpara sa ating Alas Pilipinas na first time lamang magkakasama sa international. But still history in the making pa rin ang nagawa ng Alas Pilipinas natin na makapasok sila sa semifinals. Kung titignan po ninyo mga kaibigan, so far maganda naman talaga yung naging lineup ng Alas Pilipinas. Malakas din naman mga kaibigan, pero kinulang lamang po ng maayos na rotasyon. Kahit nasa first 6 lineup si Pipi Sharma, Eya Laure, Gia Morado, Angel Canino, Thea Gagate at Cici Rontina, kinulang po yun sa lakas ng experience na meron po sa koponan ng Kazakhstan. Ito po yung sinasabi natin na kapag may nakakatapat na malakas ang Alas Pilipinas natin ay dito masusubukan ang kanilang tunay na galing, chemistry at momentum po sa loob. Well, nakita naman natin medyo kinakabahan din ng ating national team dahil nga po yung pagsiset nila minsan nagkakaroon ng error. Marami din yung naging error doon nga po sa set 1, which is naging dahilan yon para matambakan tayo kalagitnaan ng set 1 ng ilang puntos ng koponan ng Kazakhstan. Pero nabawi naman naibaba ng Alas Pilipinas natin sa 2 ang kalamangan ng Kazakhstan. So mga kaibigan, sa nagsasabing hanggang bronze medal lang ang Alas Pilipinas natin, para sa akin mga kaibigan, wala naman pong masama na mangarap tayo ng gold medal dito sa ABC Cup 2024 dahil abot kamay na nga po sana kung natalo itong Kazakhstan mga kaibigan. At kung titignan nyo naman, kahit papaano ay nakapalag naman ang ating national team. Maganda ang pinakita ng ating at nakasabay sila dito sa eksperyensadong mga player nga po ng Kazakhstan. May mga nagsasabi kung sakali nga daw po ba na champion team sa PBL ang ipinadala o pinalaro kontra dito sa Kazakhstan ay makakaporma nga daw ba etong Kremlin Cool Smashers sa lakas ng Kazakhstan. Tulad ng ating laging sinasabi mga kaibigan, bilog ang bola. Kailangan hindi magpabaya sa bawat oras dahil doon po malalamat at masusukat ang galing ng mga player po. Kung titignan nyo mga kaibigan, kung malgaling, kung kaya nga bang makapalag ang Kremlin Cool Smashers dito sa Kazakhstan, well para sa akin, base na rin sa nakikita natin ay kayang-kaya po. Hindi imposible sa Kremlin Cool Smashers dahil sanay na sila sa mga ganitong game mga Alam naman natin yan mga kaibigan, sa PBL Reinforcement Conference ay may nakakalaban din sila na galing sa ibang bansa at talagang tang finals ang datingan at laban ng Kremlin Cool Smashers. Pero kung titignan nyo naman, so far maganda ang pinakita ng Alas Pilipinas na dapat po'y maging proud tayo sa bashers na nagsabi na 15k lamang daw ang sahod ng ating Alas Pilipinas per player. Well, nagkakamali ka mga kaibigan. Yung sinasabi mo na 15,000 lamang na sahod nila ay baka incentives lamang yun sa mga player. Siyempre, hindi pa dyan kasama ang transpo food at iba pa mga kaibigan. So, parami pa tayong update mga kaibigan. Mamaya po, laban na. Battle for bronze. Kupunan po ng Alas Pilipinas kontra sa kupunan ng Australia. Pakisuportahan naman po ng ating YouTube channel. Maraming salamat po.